Muli isang pagbati ang nais nating iparating sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa pag-aralan natin ministry. Muling narito ang ating Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amica. Ito po ang ating audio version para doon sa mga walang panahong magbasa, busy sa trabaho o mga nagmamaniho. Ito ay nababagay para sa iyo kapatid. Ang ating Sabbath School Lesson, audio version. Tayo po ay nasa Lesson 11 mula po sa June 6 hanggang 12, 2026 na pinamagatang setbacks. Ano bang kahulugan pag sinabing setbacks? Ang setbacks ay mga pagkaantala, pag-urong o problema na humahadlang sa iyong plano o progreso. Ibig sabihin, hirap, pagsubok na biglang dumarating, parang paurong ka imbis na umusad. Delay o kabiguan sa inaasahan mong mangyari. Dumako tayo at magsimula sa ating pag-aaral. When storms become lessons. Ang ating talatang sa uluhin ay mababasa sa Roma 5:3 hanggang 5. At hindi lamang gayon, kundi naman mangagalak kayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ay nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sa ating main thought, lahat tayo ay nakaranas ng setbacks sa buhay. May mga pagkakataong parang maayos ang lahat, ngunit biglang may problemang dumarating. Maaring ito'y sakit, pagkabigo, pagkawala ng mahal sa buhay, problema sa pamilya, o maging mga pagsubok sa ating espiritual na buhay. Kadalasan, kapag may dumating na unos, ang unang reaksyon natin ay matakot, magtanong, o minsan ay magduda kung kasama pa ba natin ang Diyos. Ngunit ang aralin natin ngayong linggo ay nagtuturo na ang setbacks ay hindi palaging tanda na iniwan tayo ng Diyos. Marami pagkakataon na ginagamit niya ang mga pagsubok upang ilapit tayo sa Kanya at patibayin ang ating pananampalataya. The Little Girl and the Storm. May isang batang babae na pauwi nang abutan siya ng malakas na ulan at kidlat. Habang siya ay tumatakbo, napansin ng kanyang ama na sa bawat pagkidlat ay tumitigil siya at tumitingala sa langit habang nakangiti. Nang makarating siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang ama, "Bakit ka humihinto tuwing kumikidlat?" Sumagot ang bata, "Tumitingala po ako dahil pakiramdam ko kinukunan ako ng litrato ng Diyos." Napakagandang larawan ito pagdating sa pananampalataya. Habang ang iba ay nakatingin lamang sa bagyo, siya ay nakatingin sa Diyos. Habang ang iba ay nakatuon sa takot, siya ay nakatuon sa presensya ng Diyos. What about us? Kapag dumating ang mga bagyo ng buhay, nakatingin ba tayo sa problema? O nakatingin ba tayo sa Diyos? Kapag may setback, lumalayo ba tayo sa Panginoon? O lalo tayong lumalapit sa Kanya? Ang pagsubok ay maaring maging dahilan upang isang tao ay mawala ng pananampalataya. Ngunit maaari itong maging dahilan upang ang isang tao ay lalong kumapit kay Kristo. Nasa ating tugon ang malaking pagkakaiba. Narito po ang mga lesson. Number 1, setbacks are part of the Christian journey. Hindi pinangako ng Diyos na maging madali ang buhay Kristiyano. Ang ipinangako niya ay sasamahan niya tayo sa bawat pagsubok. Ang mga bayani ng pananampalataya sa Biblia ay nakaranas din ng matinding paghihirap, ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Number 2, trials build spiritual strength. Ayon sa Roma 5:3, talatang 5 na binasa natin, ang kapighatian ay gumagawa ng pagtitiis, pagkakasubok ng karakter, at pag-asa. Ang mga pagsubok ay parang apoy na nagpapadalisay ng ginto. Sa pamagitan ng mga ito, hinuhubog ng Diyos ang ating karakter. Number 3, every storm can bring us closer to God. Ang pinakamahalagang relasyon sa ating buhay ay ang relasyon natin kay Jesus. Kung tama ang ating pagtugon sa mga pagsubok,
Ang mga ito ay magiging daan upang lalo tayong lumapit sa Kanya. Christ-centered message. Si Jesus mismo ay dumaan sa mga pagsubok, pagtanggi, pagdurusa, at kamatayan. Nauunawaan niyang ating mga pinagdadaanan. Kapag tayo nasasaktan, may dakilang tagapagligtas na nakakaunawa sa ating kalagayan. Hindi siya lumalayo sa panahon ng bagyo. Sa katunayan, madalas nating maranasan ang kanyang pinakamalapit na presensya sa gitna ng pinakamalaking pagsubok. Reflection. Kapag dumarating ang mga bagyo ng buhay, saan nakatuon ang iyong mga mata? Sa problema ba o kay Jesus na may kapangyarihang patahimikin ang bawat bagyo? Narito ang katotohanan. Ang seatbacks ay hindi palaging hadlang sa ating paglalakbay kasama ang Diyos. Madalas ito ang mga pagkakataong ginagamit niya upang maturuan tayong magtiwala ng higit, manampalataya ng mas malalim at kumapit ng mas mahigpit kay Kristo. Kapag dumarating ang bagyo, huwag lamang tumingin sa ulan, tumingala ka rin sa langit. Baka katulad ng batang babae, makita mo na ang Diyos ay hindi ka iniwan, bagkos ay mas lalo siyang malapit sa iyo. Faith in the middle of the storm. Sa Marcos 4, talatang 35 at 41, at ng araw ding yaon, nang dumarating ang hapon, ay sinabi niya sa kanila, tayo'y magsitawid sa kabilang ibayo. At pagkapaalam niya sa karamihan ay isinama nila siya ayon sa kanyang kalagayan sa daong, at may kasama rin siyang ibang mga daong. At nagbango ng isang malaking unos ng hangin at hinampas ng mga alon ang daong. Ano pat ito'y napupuno na at siya'y nasa hulihan ng daong, natutulog sa ibabaw ng unan. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na tayo'y mga pahamak? Siya'y gumising at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumigil ka, at humimpil ang hangin. Pagkatapos ng malaking katahimikan, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na mainam at nangagsangusapan. Sino kaya ito na pati ng hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Narito ang mahalagang mensahe. May mga pagkakataon sa buhay na parang maayos ang lahat. Kasama natin si Jesus. Naglilingkod tayo sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ngunit bigla na lamang dumarating ang bagyo. Mahalagang pansinin na ang bagyong ito ay dumating hindi dahil sinuway ng mga alagad si Jesus. Dumating ito habang sila ay sumusunod sa Kanyang utos. Si Jesus mismo ang nagsabi, tayo'y magsitawid sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, minsan kahit nasa gitna tayo ng kalooban ng Diyos, maaari pa rin tayong makaranas ng mga pagsubok. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi garantiya ng buhay na walang bagyo. Ngunit ito ay garantiya na hindi tayo nag-iisa sa gitna ng bagyo. Jesus was in the boat. Napakaganda ng isang detalye sa kwentong ito. Si Jesus ay natutulog sa hulihan ng bangka. Sa mga bangka noon, ang hulihan, ang lugar ng nagpapatakbo o gumagabay sa direksyon ng bangka. Bagamat natutulog si Jesus, siya pa rin ang tunay na namamahala. Gayon din naman sa ating buhay. Minsan parang tahimik ang Diyos. Parang hindi siya kumikilos. Parang hindi niya nakikita ang ating paghihirap. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang kontrol. Maaring tila natutulog siya, ngunit siya pa rin ang may hawak ng timon ng ating buhay. Experienced men were afraid. Hindi baguhan ang mga alagad sa dagat. Sina Pedro, Santiago at Juan ay mga mangingisdang matagal nang namumuhay sa paligid ng dagat ng Galilea. Marami na silang naranasang bagyo, ngunit ang bagyong ito ay kakaiba. Kung ang mga eksperto ay natatakot, nangangahulugang itong tunay na mapanganib ang kanilang sitwasyon. Ano ang mahalagang aral dito? May mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano tayo katalino, kalakas o makaranasan, may mga problemang hindi natin kayang lutasin. Bago natin matutunan ang ating tunay na pag-asa, doon natin natututunan ang ating tunay na pag-asa ay hindi nasa ating kakayanan kundi nasa Diyos. Do you not care? Ito marahil ang pinakamabigat na tanong ng mga alagad. Guro, wala bagang anuman sa iyo
na tayo'y mga pahamak. Ang ibig sabihin, Panginoon, wala ba kayong pakialam sa amin? Ilang bisis na rin ba nating naitanong ito sa ating mga puso? Ilang bisis na ba nating naitanong ito sa ating mga puso? Kapag may sakit, kapag nawala ng mahal sa buhay, kapag may problema sa pamilya, kapag hindi natin maintindihan ang mga pangyayari. Minsan, ang unang tinatamaan ng bagyo ay hindi ang ating katawan, kundi ang ating pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang kwentong ito ay nagpapaalala na kahit hindi natin naiintindihan ang ginagawa ng Diyos, hindi ibig sabihin na tumigil na siyang magmahal. Jesus controls what we cannot. Isang salita lamang ang sinabi ni Jesus, pumayapa ka. Ang ibig sabihin, tumigil ka at agad na tumahimik ang hangin at dagat. Ang Diyos na may kapangyarihang patahimikan ang bagyo sa Galilea ay siya ring Diyos na may kapangyarihang patahimikan ang mga bagyo ng ating buhay. Maaring hindi niya agad alisin ang pagsubok. Maaring hindi niya agad sagutin ang ating mga tanong. Ngunit maaari tayong magtiwala na siya ay kasama natin sa gitna ng unos. Narito ang mga aral. Obedience does not remove storms. Ang mga alagad ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos nang dumating ang bagyo. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Jesus ay hindi nangangahulugang wala ng problema. Ngunit nangangahulugan ito na kasama natin siya sa bawat problema. Number 2, God's silence is not God's absence. Tahimik si Jesus, natutulog siya, ngunit hindi niya iniwan ang mga alagad. Ganito rin sa ating mga buhay. Kapag tila tahimik ang Diyos, huwag agad isipin na iniwan ka niya. Number 3, faith, trust, even before the miracle. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala kapag nakita na ang himala. Ito ay pagtitiwala habang malakas pa ang hangin at habang malalaki pa ang alon. Narito ang Christ-centered message. Si Jesus ay hindi lamang kasama ng mga alagad sa bangka. Siya rin ang kasama natin sa bawat bagyo ng buhay. Naranasan niya ang sakit, pagtanggi, paghihirap at kamatayan upang maunawaan niyang ating mga pinagdaraanan. Kapag ang buhay ay tila walang pag-asa, tandaan natin ng ating tagapagligtas ay may kapangyarihan pa rin magsabi, pumayapa ka, at ang anumang bagyo ay kailangang sumunod sa kanyang tinig. Reflection. Kapag dumarating ang mga bagyo sa iyong buhay, ano ba ang mas malakas? Ang iyong takot o ang iyong pagtitiwala kay Jesus? Hindi sukatan ang pag-ibig ng Diyos ang kawalan ng bagyo. Ang tunay na sukatan ay ang kanyang presensya sa gitna ng bagyo. Maaring humihip ang hangin, maaring tumaas ang mga alon. Ngunit kung kasama mo si Jesus sa bangka, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos na nagpatahimik sa dagat ng Galilea ay siya ring Diyos na may kapangyarihang magdala ng kapayapaan sa iyong puso ngayon. Reaching out in faith. Marcos 5:21-34. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nagkatipon sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y nasa tabi ng dagat. Lumapit ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na ang ngalay Jairo, at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinamanhik na lubha sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Isinasamo ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. Isang babae na may 12 taon nang inaagasan ng dugo at nagbata ng maraming bagay sa maraming manggagamot at nagugol ang lahat niyang tinatangkilik at hindi man lamang nakinabang kundi bagkos lalong lumubha. Nang marinig ang mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit sa karamihan sa dakong likuran at hinipo ang kanyang damit sapagkat sinabi niya, mahipo ko man lamang ang kanyang mga damit ay gagaling ako. At pagdakay natuyo ang agos ng kanyang dugo at naramdaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya sa kanyang salot. At pagdakay na pagkilala ni Jesus sa kanyang sarili na may kapangyarihang lumabas sa kanya. At paglingon sa karamihan ay sinabi, sino ang humipo sa aking mga damit? Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo ang karamihan na sumisiksik sa iyo at sinasabi mo, sino ang humipo sa akin?
at siya'y lumingap sa palibot upang makita siya na gumawa nito. Datapot ang babae na natatakot at nanginginig sa pagkakaalam ng nangyari sa kanya ay lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa iyong salot." Muli, narito ang mahalagang aral. Napakaraming tao ang nakapaligid kay Jesus sa araw na iyon. Lahat ay gustong makita siya. Lahat ay gustong makalapit sa kanya. Lahat ay sumisiksik sa kanya. Ngunit sa napakaraming taong humipo kay Jesus, isang tao lamang ang tumanggap ng himala. Isang babae na 12 taon nang naghihirap. 12 taong may sakit. 12 taong nagdurusa. 12 taong pagkabigo. 12 taon ng paghahanap ng lunas. At ngayon, halos wala na siyang natitirang pag-asa, ngunit may natitira pa siyang isang bagay, ang pananampalataya. She refused to give up. Ayon sa talata, nagastos na niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa mga manggagamot. Hindi lamang siya hindi gumaling, lalo pa siyang lumubha. Maraming tao ang maaring sumuko sa ganitong kalagayan. Maraming tao ang maaring mawalan ng pag-asa. Maraming tao ang maaring sisihin ang Diyos more than seeing Jesus. Maraming tao ang nakakita kay Jesus, ngunit kakaunti lamang ang tunay na lumapit sa Kanya ng may pananampalataya. Hindi sapat na marinig lamang ang tungkol kay Jesus. Hindi sapat na makita lamang siya mula sa malayo. Hindi sapat na maging bahagi lamang ng karamihan. Kailangan nating personal na magtiwala sa Kanya. Kailangan nating personal na humawak sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya. Bakit ba talaga siya gumaling? Hindi ang damit ni Jesus ang may kapangyarihan. Hindi ang paghipo mismo ang nagpagaling sa babae. Sinabi ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang himala ay nangyari dahil sa kanyang pagtitiwala kay Kristo. Maraming taong humipo kay Jesus ng araw na yaon, ngunit isa lamang ang humipo ng may pananampalataya. Ito ang kaibahan. Maaring maraming tao ang nagdarasal, maaring maraming taong nagsisimba, maaring maraming taong nagbabasa ng Biblia. Ngunit ang tanong ay, ginagawa ba natin ito ng may buhay na pananampalataya? Faith pushes through obstacles. Napakaraming hadlang sa harap ng babae. Mahina ang kanyang katawan. Punong-puno ng tao ang paligid. Pagod na siya sa mahabang pakikipaglaban sa sakit. Ngunit hindi niya hinayaang pigilan siya ng mga hadlang. Ang kanyang pananampalataya ay mas malakas kaysa kanyang mga dahilan. Ganito rin ang nais ng Diyos para sa atin. Kapag may problema, kapag may kabiguan, kapag tila wala ng pag-asa, patuloy pa rin tayong lumapit kay Jesus. Mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 5:3 hanggang 5 na ating binasa kanina. Ang mensahe ng mga katalatang ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng aksyon. Ang babaeng ito ay isang buhay na halimbawa ng mababasa natin sa Roma 5:3 hanggang 5. Matinding kapighatian. 12 taon siyang nagdurusa, pagtitiis. Hindi siya sumuko kahit matagal ang kanyang paghihirap. Pagsubok sa kanyang karakter. Sa gitna ng sakit, natuto siyang magtiwala sa Diyos. Pag-asa. Naniniwala siyang kayang gawin ni Jesus. Naniniwala siyang kayang gawin ni Jesus ang hindi kayang gawin ng tao. Ang pag-asang iyon ay hindi siya binigo. Anong aral? Faith does not give up. Kahit matagal ang paghihintay, patuloy na kumakapit ang pananampalataya. Number 2, faith moves toward Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nananatiling nakaupo lamang. Ito ay lumalapit kay Kristo. Faith receives God's blessing. Hindi lahat ng malapit kay Jesus ay tumatanggap ng pagpapala. Ngunit ang lumalapit ng may pananampalataya ay hindi niya binibigo. Christ-centered message. Ang babaeng ito ay larawan ng bawat makasalanan. Mahina, sugatan, pagod, at walang kakayanang iligtas ang sarili. Ngunit nang lumapit siya kay Jesus, natagpuan niya ang kagalingan. Ganito rin tayo. Hindi tayo naliligtas dahil sa ating lakas. Hindi tayo naliligtas dahil sa ating kabutihan. Naliligtas tayo kapag lumalapit tayo kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. At kapag humawak tayo kay Jesus, matutuklasan natin na siya ay matagal nang umaabot sa atin.
Reflection. May bahagi ba ang iyong buhay na matagal mo nang ipinagdarasal? May problema bang tila walang solusyon? Tulad ng babaeng ito, handa ka pa rin bang lumapit kay Jesus at magtiwala na kaya niyang gawin ang imposible? Maraming tao ang nakapaligid kay Jesus nung araw na iyon, ngunit isang tao lang ang humawak sa kanya ng may pananampalataya. Ngayon, ang tanong ay hindi kung gaano ka kalapit sa relihiyon. Ang tanong ay, lumapit ka ba kay Jesus nang may buong pagtitiwala? Sapagkat ang panampalatayang tunay na humahawak kay Kristo ay hindi kailanman umuuwi ng walang pagpapala. Holding on when you don't understand. Sa Aklat ng Job, Kapitulo 15, 23 hanggang 27. At kung ang aking mga salita ay nasusulat ngayon, kung ang mga yaon ay nangaukit sa isang aklat na sa pamagitan ng panulat na bakal at tingga ay nangaukit sa bato magpakailanman. Ngunit alastas ko ng aking manunubos ay nabubuhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na magiba ang aking balat sa makatuwid bagay mahiwalay sa aking laman, ay makikita ko ang Diyos. Na makikita ko sa aking sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Ang aking puso ay nanglulupaypay sa loob ko. Sa talatang 8 hanggang 12. Narito, ako'y nagpapatuloy, ngunit siya'y wala, at paurong, ngunit hindi ko siya mahahalata. Sa kaliwa, pagka siya'y gumagawa, ngunit hindi ko siya mamamasdan. Siya'y nagkukubli sa kanan upang hindi ko siya makita. Ngunit nalalaman niya ang daan na aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ako'y lalabas na parang ginto. Ang aking paa ay nananatili sa kanyang mga hakbang. Ang aking daan ay aking iningatan at hindi ako lumihis. Hindi rin ako umurong sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinahahalagahan ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kinakailangang pagkain. Kung pag-uusapan ang mga pagsubok sa Biblia, isa sa mga unang pumapasok sa isip natin ay si Job. Sa loob lamang ng maikling panahon, halos lahat ay nawala sa kanya. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang kalusugan, nawala ang kanyang kapanatagan. At maging ang kanyang asawa ay nagsabi, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka. Para bang hindi pa sapat ang kanyang paghihirap, dumating pa ang kanyang mga kaibigan. Sa halip na pagaanin ang kanyang dinadala, lalo nilang pinabigat ang kanyang pasanin. Paulit-ulit nilang sinasabi na tiyak na may lihim siyang kasalanan. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi alam ni Job kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At dito natin matatagpuan ang isa sa pinakamahalagang aral sa pananampalataya. Faith does not need all the answers. Maraming tao ang nagsasabing, naniniwala ako kapag naiintindihan ko na ang lahat. Ngunit ang pananampalataya ni Job ay kabaliktaran. Hindi niya alam ang dahilan. Hindi niya alam ang nangyayari sa likod ng tabing. Hindi niya alam ang pakikipaglaban sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Hindi niya alam ang buong kwento. Ngunit pinili pa rin niyang magtiwala sa Diyos. Minsan, ang pinakamataas na uri ng pananampalataya ay hindi ang may sagot lahat, kundi ang patuloy na pagtitiwala kahit walang sagot. Sa gitna ng lahat ng kanyang paghihirap, sinabi ni Job, talastas ko ang aking manunubos ay nabubuhay. Hindi niya sinabing, umaasa ako. Hindi niya sinabing, baka. Hindi niya sinabing, siguro. Ang sabi niya, talastas ko. Ang salitang iyon ay may katiyakan. Ito ay palatandaan ng matibay na pananampalataya. Kahit bumagsak ang lahat sa paligid niya, may isang bagay na hindi niya binitawan. Ito ay ang kanyang manunubos. Ganito rin ang dapat mangyari sa atin. Kapag nawawala ang lahat ng ibang bagay, huwag nating hayaang mawala si Kristo sa ating mga paningin. God seems silent sometimes. Sa Job 23, sinabi ni Job, ako'y nagpapatuloy, ngunit siya'y wala. Hinahanap niya ang Diyos, ngunit parang wala siyang matagpuan. Parang tahimik ang langit, parang walang sagot ang Diyos. Ilang bisis na niya itong naranasan. Opo, nagdarasal tayo ngunit tila walang tugon. Humihingi tayo ng tulong ngunit tila walang nangyayari. Naghihintay tayo ngunit tila tahimik ang Diyos. Ngunit pansinin ang sinabi ni Job. Ngunit nalalaman niya ang daan na aking nilalakaran. Ang ganda ng sinabi ni Job. Kahit hindi niya makita ang Diyos,
Alam niyang nakikita siya ng Diyos. Napakahalagang aral ito. Hindi natin kailangang makita ang Diyos upang malaman na siya ay naroon. Trials refines us like gold. Sinabi ni Job, pagka kanyang nasubok ako, ako'y lalabas na parang ginto. Ang ginto ay dumaraan sa apoy upang maalis ang dumi nito. Ganoon din ang ating character. Ang mga pagsubok ay hindi laging dumarating upang sirain tayo. Minsan, dumarating ang mga ito upang linisin tayo. Ang Diyos ay mas interesado sa ating character kaysa ating kaginhawahan. Minsan, ginagamit niya ang mga pagsubok upang hubugin tayo para sa walang hanggang kaharian. Job never let go of God's word. Sa gitna ng lahat ng kanyang paghihirap, sinabi ni Job, aking pinahahalagahan ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kinakailangang pagkain. Napakaganda nito. Kapag ang lahat ay nawawala, kumapit siya sa salita ng Diyos. Kapag ang lahat ay naguguluhan, kumakapit siya sa mga pangako ng Diyos. Kapag ang lahat ay masakit, kumakapit siya sa katotohanan ng Diyos. Ganito rin ang ating kailangan gawin ngayon. God's silence does not mean God's absence. Maaring hindi natin maramdaman ang Diyos, ngunit hindi ibig sabihin nito na iniwan niya na tayo. Trials can strengthen faith. Ang apoy ng pagsubok ay maaring maglinis at magpatibay ng ating character. Hold on to God's word. Kapag hindi mo naiintindihan ang nangyayari, kumapit ka sa mga pangako ng Diyos. Ito ang Christ-centered message. Si Job ay tumingin sa kanyang manunubos kahit hindi pa niya lubos na nauunawan ang plano ng kaligtasan. Ngayon ay mas malinaw na nating nakikita ang manunubos na iyan. Si Jesus, siya ang dumaan sa pinakamadilim na pagsubok. Siya ay tinanggihan, siya ay pinahirapan, siya ay ipinako sa krus. Sa gitna ng kanyang paghihirap ay sumigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naranasan ni Kristo ang pinakamalalim na kalungkutan upang hindi tayo kailanman tuluyang maiwan. Dahil dito, maaari tayong magtiwala na anuman ang ating pinagdaraanan, nauunawaan tayo ni Jesus. Reflection. May bahagi ba ng iyong buhay ngayon na hindi mo maintindihan? May pagsubok bang tila walang paliwanag? Tulad ni Job, handa ka bang sabihin, talastas ko na ang aking manunubos ay nabubuhay kahit wala ka pang nakikitang sagot? Narito ang mahalagang mensahe. Hindi alam ni Job kung bakit siya nagdurusa, ngunit alam niya kung sino ang kanyang pinagtitiwalaan. At iyon ang naging dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Kapag hindi mo naunawaan ang ginawa ng Diyos, huwag mong pagdudahan ang kanyang pag-ibig. Kapag hindi mo makita ang kanyang kamay, magtiwala ka pa rin sa kanya ng buong puso. Sapagkat ang ating manunubos ay buhay at ang lahat ng ating mga pagsubok ay pansamantala lamang kung ihahambing sa mga kaluwalhati ang naghihintay sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Jesus walk with us in our setbacks. Narito ang isa pang mahalagang lesson para sa atin. Minsan sa buhay may mga pangyayari na parang hindi natin maintindihan. Nananalangin tayo pero tela walang sagot. Umaasa tayo pero parang kabaliktaran ang nangyayari. Ganyan ang nararamdaman ng dalawang alagad sa daan patungong Imaos. Akala nila tapos na ang lahat. Akala nila nabigo si Jesus. Ngunit ang hindi nila alam, habang sila nalulungkot at nalilito, si Jesus mismo ang naglalakad sa tabi nila. Sa Lucas 24:13 hanggang 27, ganito ang sinasabi ng mga talata. Narito, dalawa sa kanila ng araw na yaon ay nagsisilakad na patungo sa isang nayon na ang pangalan ay Imaos, na may layong 60 estado mula sa Jerusalem. At sila'y nangagsang-usapan tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyari. At nangyari samantalang siya'y nangungusap at nangagtatanungan na lumapit si Jesus din at nakisabay sa kanila. Datapat ang kanilang mga mata ay nangapipigil upang siya'y huwag makilala. Talatang 17 hanggang 21. At sinabi niya sa kanila, ano mga pananalitang itong inyong pinagtatalunan habang kayo'y nagsisilakad? At sila nagsitigil na nangalulungkot. Sumagot ang isa na ang pangalay Cleopas at sinabi sa kanya, ikaw lamang ba ang nakikipamayan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari rito nitong mga araw na ito? At sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita sa harapan ng Diyos at ng buong bayan.
at kung paanong siya'y ibinigay ng mga pangulong saserdote at ng aming mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at ipako sa krus. Datapwat inaasahan namin na siya ay tutubo sa Israel. Talatang 25 at 27. At sinabi niya sa kanila, O mga mangmang at mga mapagkupad ang puso sa pagsampalataya sa lahat ng sinalita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangang si Kristo ay magbata ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At palibhas ay nagpasimula kay Moises at sa lahat ng mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili. Ano ang nangyari sa dalawang alagad? Nakatingin sila sa kanilang pagkabigo. Ang nakikita lamang nila ay ipinako si Jesus, namatay si Jesus, nawala ang kanilang pag-asa. Paulit-ulit nilang iniisip ang nangyari. Marami rin sa atin ang ganito. Kapag may setbacks, nawala ng trabaho, nagkasakit, may problema sa pamilya, may panalangin tila hindi sinagot, nakatingin tayo sa problema kaysa plano ng Diyos. Kasama na nila si Jesus pero hindi nila siya nakilala. Ito ang nakakalungkot. Habang sila'y umiiyak at nalilito, si Jesus ay nasa tabi nila. Ganito rin tayo minsan. Kapag may problema, iniisip nating iniwan tayo ng Diyos. Pakiramdam natin wala na siya. Akala natin hindi niya na tayo naririnig. Pero ang totoo, mas malapit siya kaysa sa iniisip natin. Hindi natin siya nakikita dahil nakatutok tayo sa ating sakit. Alam nila ang mga pangyayari pero hindi nila nakita. Alam nilang ipinanganak si Jesus. Gumawa siya ng mga himala. Ipinako siya sa cross. Namatay siya. Ngunit hindi nila nakita ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito. Akala nila kabiguan ang cross. Subalit ang cross pala ang daan patungo sa tagumpay. Minsan, ganoon din tayo. May mga pangyayari na ngayon na tila kabiguan. Ngunit balang araw, makikita natin na bahagi pala iyon ng plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Narito mga talatang dapat natin tandaan. Roma 8:28, nalalaman natin ang lahat ng mga bagay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay, yaong mga tinawag ayon sa kanyang nasa. Hindi sinabing lahat ng bagay ay mabuti, ngunit kaya ng Diyos na gamitin kahit ang masasakit na karanasan para sa ating ikabubuti. Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi tayo mag-isa sa ating laban. May lakas na nanggagaling kay Kristo. Santiago 1:2 at 4, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan pagka kayo nangahaharap sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong hayaang magkaroon ng sakdal na gawa ang pagtitiis upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ang pagsubok ay hindi para sirain tayo. Ito ay para patibayin tayo. 2 Korinto 12:9, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Kapag tayo mahina, doon lalong nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Narito ang 3 mensahe para sa taong dumaranas ng setbacks. Una, hindi ka iniwan ni Jesus. Katulad ng mga alagad sa Imaos, maaring hindi mo siya nakikita ngayon, pero kasama mo siya sa daan. Pangalawa, ang setback ay hindi katapusan ng kwento. Akala ng mga alagad tapos na ang lahat sa cross. Ngunit doon pa lamang nagsisimula ang tagumpay. Ang setback ngayon ay maaring bahagi lamang ng mga malalaking plano ng Diyos. Pangatlo, ang Diyos ay may layunin sa bawat pagsubok. Maaring hindi natin maintindihan ito ngayon. Ngunit balang araw, makikita natin na ginamit ng Diyos maging ang ating mga luha upang ilapit tayo sa Kanya. Ang problema ng dalawang alagad ay hindi dahil wala si Jesus. Ang problema ay hindi nila nakilala na kasama nila si Jesus. At iyan din ang hamon sa atin ngayon. Kapag may setback sa buhay, huwag lamang tingnan ang problema. Tumingin kay Jesus. Maring hindi mo siya nakikita ngayon, ngunit siya ay naglalakad sa tabi mo, gaya ng ginawa niya sa daan patungong Imaos. Ang setback ay maaring mukhang wakas ng kwento, ngunit sa kamay ni Jesus, ito ay madalas simula ng mas dakilang tagumpay. Jesus walks with us through life's setback. Minsan sa buhay, may mga pangyayari na hindi natin maintindihan,
Nagdarasal tayo ngunit tila walang sagot. Umaasa tayo ngunit parang kabaliktaran ang nangyayari. Ganyan ang naranasan ng dalawang alagad sa daan patungong Imaos. Akala nila tapos na ang lahat. Akala nila nabigo si Jesus. Ngunit ang hindi nila alam, habang sila'y nalulungkot at nalilito, si Jesus mismo ay naglalakad sa tabi nila. Ang pinakamalaking setbacks ng mga alagad, sa loob lamang ng ilang araw nakita nila ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, paglilinis ng templo, huling hapunan, panalangin sa Getsemani, pagtataksil ni Judas, paglilitis at pagpapahirap kay Jesus, pagkakapako sa cross, kanyang kamatayan, pagkalibing sa kanya. Lahat ng kanilang pag-asa ay tila gumuho. Akala nila si Jesus ang magliligtas sa Israel. Ngunit ngayon, siya ay namatay. Kaya habang naglalakad sila, puno sila ng kalungkutan, pagkalito, pagkadismaya, mga tanong. Sa Lucas 24:21, datapat inaasahan namin na siya ang tutubos sa Israel. Ito ang problema ng dalawang alagad. May plano ang Diyos, may plano din sila. At nang hindi nangyari ang inaasahan nila, sila ay nasiraan ng loob. Madalas, ganito rin tayo. Kapag hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin sa paraang gusto natin, iniisip natin na nabigo siya. Ngunit kadalasan, hindi nabigo ang Diyos. Hindi lang natin nakikita ang buong larawan. Tingnan natin ang dalawang magkaibang pananaw. Una, pananaw ng mga alagad. Ano ang mga ito? Nakikita nila ang mga ito. Ang cross, ang kabiguan, ang pagkawala, ang sakit. Para sa kanila, tapos na ang kwento. Narito naman ang isang pananaw. Pananaw ni Jesus. Nakikita niya ang tagumpay sa cross, kaligtasan ng sanglibutan, pagkatalo ni Satanas, ang nalalapit na pagkabuhay na mag-uli. Ang tingin ng tao ay wakas. Ang tingin ng Diyos, pasimula pa lamang. Sa 24 hanggang 27. At sinabi niya sa kanila, "O mga mangmang at mga mapagkupad ang puso sa panampalataya sa lahat ng sinalita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangan si Kristo ay magbata ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At palibhasa ay nagpasimula kay Moises at sa lahat ng mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili." Ang solusyon ni Jesus, hindi muna niya inalis ang kanilang problema. Hindi muna niya ipinakita ang kanyang sarili. Sa halip, itinuro niya ang kasulatan. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tamang pananaw sa gitna ng pagsubok. Kapag may setback tayo, kailangan nating bumalik sa Biblia nang mabuksan ang kanilang mga mata. Nang makilala nila si Jesus, agad silang bumalik sa Jerusalem. Ang dating nalulungkot, natatakot, nawawalan ng pag-asa ay naging matatag, masaya, puno ng pananampalataya. Hindi nagbago ang kanilang nakaraan, ngunit nagbago ang kanilang pananaw dahil nakita nilang buhay si Jesus. Mga talata para sa panahon ng setbacks. Roma 8:28, at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatibagayaong mga tinawag ayon sa kanyang nasa. Ano ang mensahe nito? Hindi lahat ng pangyayari ay mabuti. Ngunit kayang gamitin ng Diyos kahit ang masasakit na karanasan para sa ating ikabubuti. Narito ang ilang mahalagang lesson. Hindi ka nag-iisa. Katulad ng mga alagad sa Imaos, maaaring hindi mo nakikita si Jesus ngayon, ngunit siya ay kasama mo sa iyong paglalakbay. Ang setback ay hindi katapusan ng kwento. Akala ng mga alagad tapos na ang lahat sa cross. Ngunit iyon pala ang simula ng pinakadakilang tagumpay. Ganito rin ang maaaring mangyari sa buhay mo. May layunin ang Diyos sa bawat pagsubok. Hindi man natin maintindihan ngayon. May ginagawa ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Ang bawat pagsubok ay maaring maging daan upang lalo tayong lumapit kay Kristo. Nangyari ang problema ng dalawang alagad hindi dahil wala si Jesus. Nangyari ito dahil hindi nila nakikilala na kasama nila si Jesus. At ito rin ang hamon sa atin ngayon. Kapag may setback sa buhay, huwag tumingin lamang sa problema, tumingin kay Jesus. Maaring hindi mo siya nakikita ngayon, ngunit siya ay naglalakad sa tabi mo. Gaya ng ginawa niya sa daan patungong Imaos. Kapag hawak ni Jesus ang iyong buhay, ang setback ay hindi wakas ng kwento. Ito ay bahagi lamang ng daan patungo sa tagumpay. Keep your eyes on Jesus. Kapag may setback sa buhay, natural na tayo panghinaan ng loob.
Minsan, pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Minsan iniisip natin, kung narito lang sana si Jesus, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng pinagdaraanan ko. Sa pangitain na nakita ni Mrs. White, ipinakita ng Diyos ang isang napakahalagang aral. Ang tagumpay sa buhay Kristiyano ay nakasalalay sa patuloy na pagtitig kay Jesus. Sa panaginip, siya ay nalulungkot, nawawala ng pag-asa, puno ng pasanin. Inisip niya, kung makikita ko lamang si Jesus, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng aking paghihirap. Biglang may isang gabay na dumating at nagsabi, "Do you wish to see Jesus? He is here and you can see Him if you desire to do so." Napuno siya ng kagalakan at agad na sumunod. Ang matarik na hagdan habang umaakyat sila, sinabi ng gabay, "Keep your eyes fixed upward." Bakit mahalaga ito? Dahil maraming umaakyat, ngunit tumitingin sa ibaba, natatakot, nahihilo, nadadapa. Ganito rin sa buhay Kristiyano. Kapag mas nakatuon tayo sa problema, kabiguan at pagsubok, madali tayong mawala ng pag-asa. Ngunit kapag nakatingin tayo kay Jesus, nagkakaroon tayo ng lakas na magpatuloy. Hebreo 12:2, namasdan nating mabuti si Jesus na may akda at sumasakdal ng ating pananampalataya. Punta natin ang aral. Ang sikreto ng pagtitiis ay hindi lamang ang pagiging malakas. Ang sikreto ay ang pagtitig kay Kristo. Iniwan niya ang lahat sa labas ng pinto. Ano naman ito? May kinalaman ito sa panaginip ni Mrs. White. Pagdating sa pintuan, sinabi ng gabay na iwanan niya ang lahat ng dala niya. Masaya niyang iniwan ang lahat. Ano ang kahulugan nito? Hindi tayo makakalapit kay Jesus habang mahigpit pa nating hawak ang una, pride, kasalanan, makamundong ambisyon at sariling plano. May mga bagay na kailangang bitawan bago natin tuluyang makita si Kristo. Nang makita niya si Jesus, pagpasok niya, nakita niya si Jesus. Agad niyang nalaman na alam ni Jesus ang lahat ng kanyang pinagdaraanan, ang lahat ng kanyang iniisip, ang lahat ng kanyang sugat, lahat ng kanyang mga luha. Napakahalagang katotohanan. Hindi mo kailangang ipaliwanag kay Jesus ang lahat ng detalye ng iyong problema. Alam na niya, nakikita niya, nararamdaman niya. Sa awit 139 verses 1-3, "O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala mo ako. Iyong nanalaman ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong naunawaan ang aking pag-iisip sa malayo. Fear not." Nang siya ay natatakot sa harap ni Jesus, sinabi niya, "Fear not." Ito rin ang mensahe ni Jesus sa atin ngayon. Kapag may setbacks, huwag kang matakot, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Diyos. Maring hindi mo nauunawaan ang nangyayari ngayon, ngunit hawak pa rin niya ang iyong buhay. Roma 8:18, "Sapagkat inakala ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat tulad sa kaluwalhatiang inihayag sa atin." Ano ang pag-asang makikita natin dito? Ang mga problema natin ngayon ay pansamantala lamang. Ang kaluwalhatiang hinahanda ng Diyos ay walang hanggan. Ang sakit ay may katapusan. Ang luha ay may katapusan. Ang pagsubok ay may katapusan. Ngunit ang buhay na walang hanggan ay hindi matatapos kailanman. Roma 8:28, muling basahin natin ito. "At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatutubagay, yaong mga tinawag ayon sa kanyang nasa." Ito ang pag-asang makikita natin dito. Hindi sinasabi ng talata na lahat ng bagay ay mabuti. May mga bagay na masakit, may mga bagay na nakakaiyak, may mga bagay na nakakadurog ng puso. Ngunit ipinapakita ng Diyos na kaya niyang gamitin kahit ang masasamang pangyayari upang magdala ng kabutihan sa buhay ng kanyang mga anak. 3 aral kapag may setbacks. Number 1, keep looking up. Katulad ng panaginip ni Mrs. White, huwag tumingin lamang sa problema, tumingin kay Jesus. Number 2, Jesus knows everything about you. Alam niya ang sakit mo, luha mo, takot mo, mga tanong mo, mahal ka pa rin niya. The story is not over yet. Ang setback ay hindi katapusan. Madalas, ito ay bahagi lamang ng mas malaking plano ng Diyos. Sa panaginip ni Mrs. White, ang buong buhay Kristiyano ay nilalarawan bilang isang pag-akyat. May mga pagsubok, may mga nahuhulog, may mga sandaling parang hindi na kaya. Ngunit ang lihim ng pagtatagumpay ay simple.
pananatiling nakatuon ang iyong mga mata kay Jesus. Kapag nakatingin tayo sa problema, natatakot tayo. Kapag nakatingin tayo sa ating sarili, nanghihina tayo. Ngunit kapag nakatingin tayo kay Jesus, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Anumang setback na kinakaharap mo ngayon, ang Panginoon ay nagsasabi pa rin, "Fear not, ako ang kasama mo." At ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay nasa unahan pa. When setbacks draw us closer to God, lahat tayo ay dumaranas ng setbacks. Maaring ito ay problema sa kalusugan, problema sa pamilya, problema sa pananalapi, kawalan ng mahal sa buhay, pagkadismaya sa buhay, o mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Ang tanong ay hindi kung magkakaroon tayo ng pagsubok. Ang tanong ay paano tayo tutugon kapag dumating ito. Sa buong quarter na ito, nakita natin na ang pinakamahalagang bagay sa buhay Kristiyano ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Ano ang natutunan natin sa quarter na ito? Sa bawat aralin, paulit-ulit tayong tinuturuan ng Diyos ng isang mahalagang katotohanan. Hindi nagbabago ang Diyos. Malakyas 3:6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Nagbabago ang kalagayan, nagbabago ang damdamin, nagbabago ang tao, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling pareho. Kapag may setback, ano ang nakikita mo tungkol sa Diyos? Kapag may problema tayo, minsan iniisip natin, pinabayaan ba ako ng Diyos? Mahal pa ba niya ako? Nakikinig pa ba siya? May pakialam pa ba siya? Ngunit ang mga tanong pinag-aralan natin sa Biblia ay nagtuturo ng kabaliktaran. Si Job, nawala ang lahat, ngunit hindi nawala ang Diyos. Ang mga alagad sa bagyo, natakot sila, ngunit kasama pa rin nila si Jesus sa bangka. Ang dalawang alagad sa Imaos, nalilito sila, ngunit si Jesus ay naglalakad pala sa tabi nila. Ang babaeng may pagdurugo, 12 taon siyang nagdurusa, ngunit hindi siya nakalimutan ni Kristo. Ang pinakamahalagang boses sa buhay mo, napakaraming boses ang naririnig natin sa araw-araw. Takot, pagdurusa, social media, opinyon ng tao, tukso ng kaaway. Ngunit kailangang mas malakas ang tinig ng Diyos kaysa lahat ng iba pang boses. Juan 10, talatang 10. Ang magnanakaw ay hindi pumaparito, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Si Satanas ay gustong magnakaw ng iyong kapayapaan, pumatay ng iyong pag-asa, sirain ang iyong pananampalataya. Ngunit si Jesus ay nagbibigay ng buhay na pag-asa. Ang tanong, marunong ka bang magtiwala kahit hindi mo naiintindihan? Ito ang isa sa pinakamahirap na aralin sa pananampalataya. Madaling magtiwala kapag maayos ang lahat. Ngunit paano kapag hindi nasagot ang panalangin, hindi gumaling ang karamdaman, hindi natupad ang inaasahan? Dito nasusubok ang tunay na pagtitiwala. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagsunod kapag malinaw ang lahat. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. Hebreo 13:5. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi niya sinabing, hindi ka magkakaroon ng problema. Ang sinabi niya, hindi kita iiwan. Kung mahina ang iyong pananampalataya, may mga pagkakataon na kahit gustuhin nating maniwala ay nahihirapan tayo. May magandang panalangin ang isang lalaki sa Biblia. Marcos 9:24. Sumasampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ng aking pananampalataya. Minsan iyan lang ang kailangan nating sabihin. At sapat na iyon para kay Jesus. Ang mensaheng kailangan ng mundo. Maraming tao ngayon ang sugatan, pagod, nalulungkot, nawawalan ng pag-asa. Ang mga mensahe ng Diyos para sa kanila ay simple. 2 Korinto 12:9. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kapag mahina tayo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Sa katunayan, doon lalong nakikita ang kanyang kapangyarihan. Narito ang summary. Nabubuhay tayo sa isang makasalanang mundong ito na puno ng sakit, luha, kabiguan, pagsubok. Ngunit habang tinitingnan natin ang mga karanasan ng mga tao sa Biblia, nakikita natin ang isang malinaw na katotohanan. Ang setbacks ay hindi kailangang maglayo sa atin sa Diyos. Sa halip, maaari itong maging daan upang lalo tayong mapalapit sa Kanya. Kapag dumarating ang mga bagyo ng buhay, tumingin ka kay Jesus sa bangka. Lumapit kay Jesus gaya ng babaeng may pagdurugo. Kumapit kay Jesus gaya ni Job. At maglakad kasama ni Jesus gaya ng mga alagad sa Imaos.
Dahil ang Diyos na kasama nila noon, siya ring Diyos na kasama natin ngayon. At kahit magbago ang lahat sa paligid natin, isang bagay ang mananatiling tiyak. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Ang setbacks ay pansamantala lamang, ngunit ang pag-ibig at katapatan ni Kristo ay walang hanggan. Sa ating pagwawakas, tandaan natin na ang setbacks ay hindi katapusan ng ating kwento. Ito ay mga sandali ng pagkaantala, pag-urong at pagsubok na minsan ay hindi natin inaasahan. Subalit sa mata ng Diyos, ang mga setbacks ay hindi hadlang, kundi bahagi ng kanyang proseso upang tayo ay hubugin, palakasin at ilapit sa Kanya. Kaya sa tuwing tayo ay nahaharap sa mga problema, huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala tayo na ang Diyos ay hindi kumikilos kahit hindi natin nakikita. Maaring tayo ay napapahinto, pero ang plano ng Diyos ay tuloy-tuloy. Maaring tayo ay napuputol, pero ang kanyang layunin ay hindi napuputol. Kaya magpatuloy tayo sa pananampalataya. Maaring tayo ay napapahinto, pero ang plano ng Diyos ay tuloy-tuloy. Maaring tayo ay napuputol, pero ang kanyang layunin ay hindi napuputol. Kaya magpatuloy tayo sa pananampalataya kahit may setbacks dahil ang Panginoon ang ating gabay hanggang sa wakas ng ating buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kung ikaw ay pinagpala sa lesson na ito, paki-share at paki-follow ang ating page at ang aking personal Facebook account, Brother Johnson Amican. Mapapanood din ito sa YouTube. At sa mga nanonood sa YouTube, mapapanood din ito sa Facebook ni Brother Johnson Amican. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.